Nakasuot siya at may necktie. Pumunta siya sa bahay ng kanyang kasintahan para makipagkita sa mga magulang nito. Pagkapasok sa loob, halatang masaya at maayos ang samahan nilang dalawa. Magalang din siya sa ina ng dalaga. Pero nang lumapit ang ama, biglang sumikip ang paligid. Ang mga maskuladong braso at ang tato sa kanyang mga braso ay nagdulot ng kaunting kaba sa binata. Hindi siya nakipagkamay kay Levo, kundi ay tinawag siya nito sa ibang silid para makapag-usap. Pagbukas ng pinto, halos maihi ang binata. Mahal, huwag kang mag-alala, ha? Kakausap lang tayo sandali. Nakatingin kay binata na halos mawalan ng hininga. Mahinang sinabi ni Levo sa kanya na kaya niyang ipagkatiwala ang anak sa kanya. Pero kung may mangyaring mali, siguradong panghabang buhay na siyang nakaupo sa wheelchair. Sinabi ko sa'yo, at sinasabi ko ito sa'yo ng magaan ang loob. Naiintindihan mo na ba? Opo. Sa ganitong sitwasyon, hindi man lang siya naihi o natae. Ang galing na niya. Dahil ang mga taong nasa harapan niya, hindi naman talaga nananakot. Tunay nga silang isang grupo ng mga kriminal na may matinding lakas. 5:14 AM, isang linggo na ang nakakaraan. Isang armored car ng isang kasino ang nagparada sa tapat ng isang donut shop pagsapit ng madaling araw. Pagkapasok pa lang ng dalawang gwardya para umorder, ay may sumunod na agad na sasakyan. Pagkalabas nila dala ang kanilang pagkain, nasalubong na sila ng mga baril sa kanilang mga mukha, at agad ding dumating ang isa pang sasakyan. Nakita nila ang mga armas ng mga kalaban. Agad na pinindot ng driver ang emergency button. Pagkatapos ay tinutukan siya ng mga armadong magnanakaw sa ulo. Salamin na hindi tinatagos ng bala ang mga armored car. Para sigurado, isa ang nakatutok ng baril. Ang isa naman ay gumagamit ng drill para sirain ang bintana. Wala silang binigay na oras para makapag-react ang kalaban. May butas na ang salamin. Sige. Gusto niyang hawakan ang baril. Natapon lang ang kape. Habang inaayos ng mga magnanakaw ang pinangyarihan, mabilis na paparating ang mga patrol car sa lugar. Pero ang mga kasamahan sa malayo, batay sa signal, malinaw na nakikita kung gaano karami ang mga patrol car, at ang kanilang eksaktong lokasyon. Nakatanggap ng impormasyon ang leader sa pinangyarihan. Kailangan nilang umalis sa lugar sa loob ng 30 segundo. Pero kulang na kulang ang oras na yun. Pinagbuksan nila ng pinto ang armored van. At saka lang nila nahila palabas ang mga gwardya. Nakarinig na sila ng sirena ng pulis. Walang anumang usapan, diretso baril. Tinamaan nila ang unang patrol car. May isa pang paparating sa kabilang direksyon. Ganun pa rin ang ritmo. Hindi pa nakakapag-park ang mga sasakyan ng pulis. Sunod-sunod na ang bala na papunta sa amin. Napalibutan na tayo ng bala. Kahit gaano karami ang mga sasakyan ng pulis, hindi maiiwasan ang pagpapaulan ng bala. Napakaganda ng gamit ng mga magnanakaw na ito, at maayos din ang kanilang taktika. Pero may isa sa kanila na utak biya. Dahil sa kapabayaan, tinamaan siya ng ilang bala ng pulis at tumagos sa katawan niya. Sa nakikitang sitwasyon, pinag-isa na ng mga natitirang magnanakaw ang direksyon ng pag-atake. Kailangan nilang palakasin pa ang puwersa ng pagpigil. Kundi, kung magpapatuloy ang ganito, lalong dadami lang ang pulis. Pagkatapos ng isang sunod-sunod na pagpapaputok, wala nang lakas ng loob ang mga pulis na sumilip. Samantala, naghagis ang mga magnanakaw ng isang smoke grenade. Pagkatapos ay umalis na ang dalawa gamit ang armored van. May isa pang sasakyan na sumusunod sa kanila para magbigay ng proteksyon. May mga kasama sila na nagna-navigate sa kanila sa buong biyahe. Kahit na may mga patrol car sa mga kalapit na kalye, walang anumang sagabal ang dalawang sasakyan sa buong biyahe. At bago sumikat ang araw, sunod-sunod na nakapasok ang dalawang sasakyan sa garahe. Pagkababa nila ng sasakyan, walang nagsalita sa kanila.
Inalis lang nila ang kanya-kanyang gamit. Boss, Ray Merriman. Hindi siya masyadong nagsalita tungkol sa pagkamatay ng isang kapatid. Pinapantalang niya ang isa pang kapatid para mag-recon. May mga napatay silang ilang gwardya, at nakipagbarilan pa sa pulis. Sisiguraduhin ng homicide na imbestigahan ang crime scene. Kailangang malaman ni Ray kung sino ang humahawak na sa kaso. Kinabukasan, dumating na si Inspector Nick sa pinangyarihan ng krimen. Nakapalibot ang mga tauhan niya sa bangkay ng mga tulisan. Sa panlabas na anyo lang, mukhang mga tunay na magnanakaw ang mga ito. Base sa mga ebidensyang nakalap, maraming hindi maipaliwanag sa pangyayaring ito. Hindi pinatay ang may-ari ng tindahan ng donut, at ang ninakaw na armored van ay walang laman. Wala namang cash sa loob. Maingat na pinlano ang takas ng mga sospek. Dumaan pa sila sa airport tunnel, dahil bawal lumipad sa paligid. Kaya hindi nakapagpadala ng helicopter ang pulis para mag-monitor. Napakagaling ng plano pero isang walang laman na sasakyan lang ang ninakaw nila. Walang pag-aalinlangan nilang pinatay ang biktima pero pinalagpas nila ang boss na nakakita sa mukha nila. May kakaiba talaga sa kasong ito. Samantalang nag-uusap ang mga ito, kinuha na naman ng litrato ng mga tauhan ni Lay ang pinangyarihan. Pagbalik ni Lay, nakita niya ang mga litrato ng crime scene na kuha ng Heavy Crimes Unit. Ang pulis na si Nick at ang kanyang grupo ay sakop ng Los Angeles Police Department. May kaunting kaalaman si Lay tungkol sa kanila. Samantala, pagbalik ni Nick sa istasyon, sinuri rin niya ang kaso. Huwag mong tingnan ang itsura nila, para silang mga gangster. Pero habang nag-iimbestiga, walang sino man ang nagkulang. Ang truck na iyon ay galing sa casino papunta sa Federal Reserve. Para malaman ang eksaktong ruta, may posibilidad na may taong nagtataksil sa casino. O kaya naman ay may kakilala sila sa Federal Reserve. Pero ngayon, haka-haka lang ito at wala kaming tiyak na direksyon. Ang pinakamahalaga, hindi namin mahulaan kung bakit nila ninakaw ang isang walang laman na truck. Buti na lang at marami silang impormasyon sa mga dating kriminal. At ang may pinakamalakas na puwersa sa kanila ay si Ray. Gabi na sa isang bar, si Donnie ay nakikipag-usap sa mga kaibigan niya. Siya ang driver ni Ray. Kapag walang trabahong pang-hold up, nagtatrabaho siya sa bar. Isa sa mga kaibigan niya, yung may mahabang balbas. Siya yung nagbigay ng direksyon sa mga magnanakaw noon. Pagkaalis ng mga taong iyon, tsaka lang kinausap ni Donnie si Nick na matagal nang nakaupo roon. Para kay Nick, si Donnie ay isang hamak na tao lang. Kung hindi, hindi naman siya magtatrabaho ng ganito. Pero siya ang susi sa kaso. Nang mga sandaling iyon, wala nang masyadong sinabi si Nick. Nagkumustahan lang sila saglit at umalis na ito. Alam naman ni Donnie na pulis ang kaharap niya. Pero hindi niya ito pinansin. Pero hindi niya inaasahan na pagka-uwi niya, pagkasakay pa lang niya sa sasakyan, ay binagsakan na siya ni Nick ng pampatulog. Nang magising siya, nakita niya si Nick na may kasamang babae na palabas ng banyo. Dahil sa pagkalito, alam niyang wala siyang pag-asang makatakas. Kaya naman sumama na lang siya papasok sa isa pang silid. Pagpasok niya, puro kalalakihan at kababaihan ang naroon. Natulala si Donnie sa sitwasyon. Sino ba talaga ang mga kriminal? Pinaupo siya ng mga ito sa sofa, at sinabihang huwag matakot. Tapos, medyo hilo-hilo, may inilabas si Nick na litrato. Larawan mismo ng pagkikita nila ni Ray. Si Donnie ay isang magnanakaw ng sasakyan na may kaso na. Masyadong mahigpit ang mga pulis sa mga kriminal na nakalaya na sa piitan. Regular kaming nagmo-monitor at nagmamasid. Kaya kahit magpanggap pa siyang inosente, wala na siyang magagawa. Kung hindi siya magbigay ng impormasyon ngayon, imposible na siyang makalabas ng buhay sa silid na ito. Maya-maya, pinauwi na ng mga pulis ang mga babae sa loob ng bahay. Tapos si Nick, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Ipinakita na niya ang kanyang galit. Sige na, pare, ang weird naman. Pakinggan mo ako, ikaw na mayabang. Tutulungan ka naming magtago. Kasabwat ka ni Merriman. Ha? Di ba't ninakawan ninyo ang gymnasium? Sasabihin mo na ba ngayon? Oo, please. Ang nakamamatay na headlock na to, muntik na niyang maiwan si Donnie roon, para mailigtas ang sarili niyang buhay. Isinumbong ni Donnie lahat ng alam niya. Kamakailan lang,
Nakalaya si Ray dahil sa parole, at nakalabas na siya ng kulungan. Pagkalabas niya, nagsumpa siya, na hindi na siya babalik sa lugar na iyon. Hindi para maging mabuting tao, kundi, may malaking plano siya. Maya-maya lang, may mga taong pumunta sa bar para hanapin si Donnie. Dahil magaling si Donnie magmaneho, kaya gusto siyang isali sa kanila. At si Donnie, na gustong kumita ng pera, ay hindi na nag-isip pa. Sumabay na siya sa mga kaibigan niya para makita si Ray. Si Ray naman ay hindi na nagsalita pa o nagtanong pa. Binigyan niya lang si Donnie ng isang Mustang. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi nilang galing magmaneho si Donnie. Oh ho ho. Pagkatapos ng isang ikot, madali lang na naipasa ni Donnie ang pagsusulit. Pagkalipas ng isang linggo, ninakawan na nila ang isang gymnasium. Maraming cash ang dinala pabalik sa bodega. Nasuri na may pintura pala iyon. Ang natitirang pera ay mga 700,000 pataas. Pero ang perang ito ay malayo pa sa perang kailangan para makapaglaban ng kamay si Reggie. May malaking pagkakaiba pa rin. Sabi ni Donnie kay Nick, kung bakit nila ninakaw ang isang armored van na walang laman noong nakaraan. Hindi rin niya alam. Si Ray bilang boss, pinapaandar lang siya ng magandang sasakyan. Ang iba, hindi na siya kinakausap pa. Mukhang hindi naman nagsisinungaling ang bata kay Nick, kaya hindi na siya pinilit pa. Pero handa man si Donnie o hindi, nalalagay na siya ni Nick sa alanganin. Gagamitin siya ni Nick para mabantayan ang susunod na hakbang ni Ray. Alam naman ni Donnie na umalis siya. Pareho silang hindi niya kayang makasama. Sarili na lang niya ang masasandalan niya. Kailangan niyang maghanap ng paraan para makaligtas sa gitna ng dalawa. Kinabukasan, si Ray naman kasama ang mga tauhan niya. Nakarating sa isang paradahan. Ang nasa tapat nila ay ang pinakamayamang lugar sa Amerika pagdating sa pera, ang Federal Reserve. May 53 grupo na ng mga magnanakaw sa kasaysayan. Ang sumubok na magnakaw ng pera sa Federal Reserve. Pero lahat sila'y nabigo. At si Ray, siya ang magiging ika-54 na grupo na susubok na salakayin ng Federal Reserve. Ang Federal Reserve ay mayroong ilang layer ng security check. Ang pag-check sa identity ng mga papasok ay normal na proseso na. 2 palapag na vault ang nasa ilalim ng lupa, at ang pangunahing control room ay nasa loob. Ito ang sentro ng operasyon ng Federal Reserve. Mga 500,800 bilyong dolyar ang dumadaan sa Federal Reserve araw-araw. At bawat isa sa mga perang yan ay may kanya-kanyang serial number. Nakarehistro lahat yan sa database ng Federal Reserve. Kahit gaano karami ang kunin mo, kahit $100 lang. Basta gagastusin mo agad, madidiskubre ka kaagad. Kaya hindi ito ang target ni Lay. May isa pang tungkulin ng Federal Reserve. Yun ay ang paghihiwalay ng mga sira-sirang perang papel sa lumang mga perang papel. Araw-araw, halos nakakapaghiwalay sila ng $30 milyon na sira-sirang perang papel. Ang mga perang papel na ito ay tatanggalin sa database. At pagkatapos ay dudurugin at pisikal na sisirain ng sama-sama. Kung ganoon, kung maalis na ang mga record, bago pa madurage ng pisikal ang mga pera, magagamit na natin ang perang yan ayon sa gusto natin. Hindi na kailangan pang labhan. Siyempre, tama ang teoryang yan. Pero ang perpektong pagsasakatuparan ng planong ito, ay hindi kasing dali ng inaakala. Dito, sinundan ni Nick ang mga bakas. Halos lahat na ng pangunahing miyembro ng grupo ni Lay ay kilala na namin. Pati na si Lay, lahat sila ay mga retiradong miyembro ng Marine Corps. May dating sila bilang sundalo. Kaya naman, hindi sila basta-basta pumapatay ng inosente. Iyan ang dahilan kung bakit hindi namatay ang may-ari ng donut shop noong nakaraan. Bukod pa riyan, ang mga taong ito ay may matatag na pangangatawan at kalooban. May organisasyon, may disiplina, magagaling sa pagbaril, at malinaw ang mga taktika. Gusto ng mga pulis na maaresto silang lahat. Hindi ito magpapatalo sa pag-agaw ng Federal Reserve sa kanila. Nang may plano na si Lay, agad siyang kumilos. Si Donnie naman ay nag-apply bilang delivery boy sa isang restaurant malapit sa Federal Reserve.